Muli, sana magpatuloy ka na, ha? Okay. Sige po, tayo po'y magpasimula na. Pasensya na po at medyo parang nangihina ako, nag-LBM yata kasi ako. Okay. So, ano po yung paksa natin nung nakarang Sunday, kung natatanda pa po natin? Black. Sino po? Si Kus, no? Si Black, ang kahulugan ng kanyang pangalan, no? Black o dark or darkness. Okay. So, sana lahat tayo wala na sa kadiliman. Amen po ba 'yon? At kung meron pa man, simulan na nating magkaroon ng liwanag sa ating buhay. Okay? So, parang Meralco, kailangan ng liwanag ng buhay. Okay. Sa atin naman, bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin ng Kristo, kailangan natin ng Diyos para magkaroon tayo ng liwanag sa ating buhay. At the same time, makalakad tayo sa liwanag ng buhay. Tama po ba yan, mga kapatid? Okay. Opo, tama. Mabuhay tayo na matuwid. So, kaninong anak po si Kus? Kay Cam, no? Or kay Cham. Maliban po kay Cham or kay Cam, sino pa po ang naging anak ni Cam? Basahin natin uli ang Genesis 10:6. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sige po. Genesis 10:6. At ang mga anak ni Cam, si Cush, at si Misraim, at si Put, at si Kanaan. So, sino pa daw po ang anak ni Cam o ni Cham, malibang kay Cush? Si Misraim o si Misraim. Okay? So, yun yung sumunod na binanggit ng banal na kasulatan na isa sa mga anak ni Cam ay si Misraim o si Misraim. Sa salitang Hebreo, yung Misraim o Misraim, no? Misraim, ang ibig sabihin po niya ay straightness. Opo, straightness. Hindi po yung derecho. Yung straightness. Straightness. Limit at saka pressure. Okay? Kay Barnes, isa sa mga Bible scholar, pag sinabing Misraim, sa kahulugan niya, tribulation, o kapigatian. Yung straightness, yung makitid, makipot, masikip. Ano pa bang mas mababaw na Tagalog doon pag sinabing straightness? Makitid, makipot, masikip, ano pa? Makipot, tsaka makitid. Okay? Kay Hitchcock naman, ang ibig sabihin ng Misraim sa kanyang kahulugan, double straightness. Double straightness. Okay, ayon naman yun sa BDB. Okay, pag sinabing double straightness, matindi yun. Hindi lang siya basta makipot at hindi lang siya basta makitid. Kasi pag sinabing double straightness, talagang mahigpit. Masasabi nating over o grabe. No? Grabing sikip, grabing kitid, grabing kipot. Okay, kaya sabi yung kay Hitchcock, no, double straightness. Matinding kahirapan, matinding tribulasyon, o sobrang hirap, sobrang masikip. Okay? Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Siguro naman may idea na po tayo, mga kapatid, sa meaning na ibinigay ng Hebreo tungkol kay Misraim. No? Tribulation, straightness, limit, pressure, double straightness. Okay? Sa banal na kasulatan, alin po ba yung isa sa
itinuturo at itinuturing na makipot at makitid. Yung makipot na, makitid pa. Ha? Ano po yun? Basahin natin ang aklat ni Mateo sa 7:14. Ganito po sabi ni Apostol Mateo. Basa. Mateo 7:14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Alin po yung itinuturo ng banal na kasulatan na masasabi natin mapepreso ang isang tao, malilimitahan ang isang tao, at magkakaroon ng kahirapan ang isang tao? Alin po yun? Yung sinabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo saan? Sa buhay na walang hanggan. Kaya, ang resulta nun, sabi ni Kristo, at kakaunti ang nakakasumpong. Okay? Kaya hindi siya paramihan ng miyembro ng isang reliyon. Siyempre, hindi rin naman pakauntian. Di ba? Pero maliwanag, sabi ni Kristo, ang tinuturo ng banal na kasulatan, pag ang pag-usapan ay straightness o Misrael, pag nabasa niyo yung Misrael, Sister Maribig, ano po? Ay, ang tinuturo niya, yung daang patungo sa buhay ng walang hanggan ay makitid. Okay? Pati yung pintuan niya, makipot. Diba? Siyempre, alam naman natin kung sino yung pintuan eh. Hindi naman siya literal na pintuan. Siyempre, ang pintuan walang iba kundi si Kristo. Kaya, totoo po ba yun na sa pintuan pa lang, nahihirapan ng makapasok? Mga kapatid. Diba? Kasi may mga tao, gustong tanggapin si Kristo, pero ayaw naman tanggapin yung mga kapatid ni Kristo. Bakit? Kasi minsan yung mga kapatid ni Kristo, mahirap lang, mga pobre. Bihira lang ang mga may kaya at may kayamanan. Tama? Kaya nga ibang mga artista, saan sila pumupunta? Hindi sa mga mayayamang reliyon siya. Mga mayayamang reliyon at sa mga kilalang reliyon. Diba? Kaya yung mga sabi mo, ganito lang, ay, malabo, mahirap. Si Kristo tanggap nila, pero yung mga kapatid ni Kristo o yung church, hindi nila natatanggap. Meron naman, gusto yung church, pero ayaw kay Kristo. Diba? Gusto lang yung iglesia. Kasi karamihan, kagaya din sa amin, pag nagsishare ka, sabihin, marami bang magandang chicks sa inyo? O marami ba kayong mga kapatid na magagandang babae? Pag babae naman, marami ba kayong mga gwapong lalaki? Sasabihin lang, siyempre, sabi na, marami, pero mabibilang mo. Isa na din yung mga nagtuturo. Diba? Hello, andyan mo ba kayo? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Nakatawa ko lang kayo kasi masyado kayong seryoso, mga kapatid eh. Okay? Tama ba? Ayaw kay Kristo, gusto kay Kristo, pero ayaw kay sa church o sa mga kapatid. Meron naman, gusto yung church, gusto yung mga kapatid, ayaw naman kay Kristo. Yeah? Gusto, barkada lang. Gusto, happenings lang. Gusto yung ano lang. Ang tawag doon yung parang hiking lang. Di ba? Parang gusto nila happenings lang. Yun ang gusto ng iba. Pero pagdating na kay Kristo, ayaw na. Kasi siyempre, pagdating kay Kristo, tuturuan ka ni Kristo, lalagyan ka ng batas ni Kristo. Kaya pagdating doon pala sa pintuan, talagang ano na, mahirap na makapasok o makalapit sa pintuan pala. Tama? Eh lalo na kapag nakapasok ka man sa pintuan, yung dadaanan mo naman patungo sa buhay na walang hanggan, ano rin, makitid. Diba? Nakaranas na po ba tayo mga kapatid o kayo na minsan nakikipagsiksikan ka, minsan naranasan mo ba yung nasisipan ka? Nangyayari yan minsan kapag mga rush hour di ba? Yung kapag uwian na, di ba, estudyante ka, nagmamadali ka,
wala kang masakyan. Di ba, yung iba, talagang nakikipagsiksikan sa jeep di ba? Eh, pag ang kasama mo, malaking balyena, di ba? Talagang hirap kang makapasok, di ba? Doon pa lang nakikipagsiksikan ka, pag uwi pa lamang yun, nakikipag-unahan ka na sa jeep. Di ba? Bago ka makauwi, di ba? Oo, minsan madudukutan ka pa, di ba? Naintindihan niyo ba mga kapatid? Lalo na po, pag tayo po ay patungo na sa buhay na wala hanggan. Sabi ni Kristo, ang daang patungo sa buhay ay makitid. Di ba? O, iba makitid di ba? Kapag yung ganyang alang mo, minsan may mga tinik-tinik ka pang madadaanan. Di ba? Gaganon ka pa. Kaya, totoo po ba yan? Napakahirap ang daan patungo sa buhay na wala hanggan. Kaya, ang resulta, sabi ni Kristo, kokonti ang nakakasumpong nito. Di po ba? Nakakalungkot. Di po ba? Kasi nga naman, pag pumasok ka kay Kristo, pag sumampalataya kay Kristo, pag gusto mo maging Kristiyano, napakahirap, hindi naman napakadali. Nakatulad ng ginagawa ng ibang reliyon, na pag sumampalataya, ligtas ka na. Kahit magnakaw ka ng 5 butas, okay lang, ligtas ka pa rin. Kahit magnakaw ka, kahit mang-rape ka ng bata, ligtas ka pa rin. Ganon kasimple ang kaligtasan. Totoo hindi? Di ba? Kaya sabi ni Kristo, ang pintuan at ang dang patungo sa buhay na walang hanggan, makitid at makitid. Tama si Hitchcock, double straightness. Okay? Tanong, doon po ba sa mga makipot na pintuan at makitid na daan, marami po ba doon ang pumapasok? Marami po ba? Basahin natin. Lucas 13:24. Basahin po natin. Lucas 13:24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Bakit po? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Bakit kaya? Yung tanong natin na, marami ba? Marami po ba ang pumapasok o makapapasok doon sa pintuang makipot at sa makitid na daan? Marami po ba? Marami, sabi ni Kristo Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Bakit po? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Marami po ba o konti? Marami. At hindi lamang basta marami mga kapatid at mga mahal na magulang at sa lahat po naming bisita. Hindi lang siya basta marami. Ang sabi ni Kristo, nagsisikap po ba sila? May pagsisikap po ba sila? Meron sabi ni Kristo Marami ang mga sisikap na pumasok, pero ang resulta hindi mangyayari. Sayang naman, nagsisikap na sila Di po ba? Yung ibang mga kapatid dito, parang walang pagsisikap Yung iba, tamad. Di ba? Pero ito, yung mga pumapasok at gustong makapunta sa daan sa buhay na walang hanggan at makarating sa pintuan, meron silang pagsisikap. Yung iba naman, kapag nakapasok na, pag nasa daan na, parang easy-easy na lang Di ba? May mga katungkulan, parang medyo tinatamad na yung iba. Di ba? Parang nababagot sa pagtuturo, sa pagsayaw, sa pagkanta. Di ba? May mga ministry nga kaming alam, parang gusto pa nilang masuspended Parang gusto nilang masuspended. Di ba? Gusto nilang magpahinga. Ito nga meron silang pagsisikap. Nagpupumilit sila. Kaya nga sabi ni Kristo magpilit kayo na pumasok. Kasi marami talaga pumapasok. At yung pagpasok nila, nagsisikap sila.
Pero bakit ganon? Nagsisikap naman silang makapasok sa pintuan, sa daan, pero hindi mangyayari. Bakit ganon, mga kapatid? Diba? Pag nakapasok naman, at nandun na siya, naglalakbay na sa daan sa patungo sa buhay na walang hanggan, minsan tinatamad na. Minsan tumitigil na, di ba? Ba't kaya ganon? Pero mo, nagpilit ka na eh. Halimbawa, tayo, naniniwala ho ba tayo, mga kapatid? Nagpumilit tayo? Parang ayaw mo, brother. Kawawa kayo kapag ayaw mo, pumilit. Diba? Minsan, may mga bagay nga tayo minsan na ginagawa, kahit hindi naman tama, pinipilit natin eh, di ba? Para sa pag-ibig. Di ba? Kung nanood kayo ng The Borrowed Wife, The Borrowed? Di ba? Kahit hindi naman para sa kanya yung tao, pinipilit niya yung kanyang sarili. Masyado niyang ini-insist. Dapat ganun din tayo. Buhay na walang hanggan na pinag-uusapan natin. Hindi ito mangga lang. Na? Hindi lang ito mangga. At pinag-uusapan natin dito, buhay na walang hanggan, kaluluwa, dapat pinapahalagahan natin ito. Tama? Dapat nagpipilit tayong pumasok. At kung nakapasok na tayo, dapat magsikap ka pa rin na makapasok sa buhay na walang hanggan. Say amen. Hello? Amen. Ang tanong nga po natin, mga kapatid, meron naman silang pagsisikap, pero hindi mangyayari. Bakit kaya ganun? Gusto niyo bang malaman? Kamayan niyo po yung katabi niyo. Sabi niyo, wait ka lang, kapatid. Ayan. Wait lang po. Nainit na po ba kayo? Makakadalang talata pa lang tayo eh. Tama? Bakit kaya ganon? Nagpipilit naman yung ibang mga tao na makapasok sa pintuang makipot, sa daang makitid. Pero hindi mangyayari. Alam niyo po kung ano dahilan? Kasi kapag tayo po ay nagpipilit na pumasok sa pintuan o kay Kristo at makadaan tayo sa buhay na walang hanggan, kasi meron tayong kailangang pagdaanan. May mga bagay tayo na dapat pagdaanan bago o makapasok tayo sa pintuan at sa daang makitid. Una, sabi ni Kristo sa Juan sa 3, talatang 3, ganito. Basa po. John 3:3. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Amen po ba yun? Ganda ng boses mo ngayon, brother. Malinaw sa pandinig ko. Ano ba sabi ni Kristo? Ano po ang isa sa pagdadaanan po ng mga taong gustong pumasok sa pintuan at makarating sa daang patungo sa buhay? Ano siya sa pagdadaanan nila? Ano muna kailangan na pagdaanan? Sabi ni Kristo, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano muna kailangan niyang pagdaanan bago siya makapasok sa pintuan, mga kapatid? Hello? Natatandaan niyo po ba yung paksa natin? Tungkol sa kapanganakan? Ha? Natatandaan niyo po ba yan? Dalawang klase ang kapanganakan. Ano yung una? Yung literal. Tama? At saka yung spiritual. Diba? Yung ipanganganak tayo ng nanay natin, lalabas tayo sa mundong ito, yun yung literal. Ang pangalawang kapanganakan, spiritual. Tama? Sa spiritual, tatlo ang pwede natin pagdaanan. Tama? Tatlong kapanganakan. Una,
Yung ipinanganak na muli. Tama? Ano yung una doon? Kailangan, para makakita ka ng kaharian ng Diyos, para makita mo yung kaharian ng Diyos, kailangan maipanganak kang muli. Tanong, paano ba tayo na ipapanganak na muli? Bautismo ba agad? Ha? Sabi ni Apostol Pedro sa 1:23, kailangan maipanganak tayo ng salita ng Diyos. Kailangan ipanganganak muna tayo ng salita ng Diyos. Okay? Yung Word of God. Pag naipanganak ka ng Word of God, ng salita ng Diyos, makikita mo na yung kaharian ng Diyos. Tama? Kasi seek ye first the kingdom of God eh. Para makita mo yun at mahanap mo yun, kailangan maipanganak kang muli. Paano ka maipapanganak na muli? Kailangan maipanganak ka muna ng salita ng Diyos. Kapag ang isang tao, walang salita ng Diyos, may papanganak ba siyang muli? Hindi. Kaya maraming tao, kahit gusto nilang pumasok, hindi sila makakapasok kahit anong pilit nila. Bakit? Eh, may mga tao ayaw sa salita ng Diyos eh. Tama? Pag niyayaw, sister, ate, nanay, lolo, mag-Bible study po tayo. Makinig po kayo ng salita ng Diyos. Ano sasabihin? Mamaya na. Wala pa akong ano dyan. Siguro pag nag-66 na ako. Di ba? Busy ako ngayon, maglalaba pa ako. Di ba? Busy pa ako, may conference pa ako. Anong conference? May bingo pala. Di ba? Hello, andyan mo ba kayo? Totoo po ba yun? Paano silang may papanganak ng muli kung hindi sila may papanganak ng salita ng Diyos? Tama? E paano sila may papanganak? Eh may mga tao ayaw sa salita ng Diyos. Ang gusto ng mga tao, pag narinig, oh, atin kayo dito. Pag umatin kayo, may isang kabang bigas kayo. Meron kayong grocery. Meron kayong BPI, Globe Banco. Diba? Number 7. Bigyan mo na number 7 yan. Yun na hinahanap ng tao eh. Noon sa release, doon sa Tunasan, pag nagpahayag kami doon, ang dami. Ano sinabi niya? Meron po kami pamamayag dito, mamaya alas 5 ng hapon. Meron pong libreng bigas, meron pong grocery, may sabon, may toothpaste, kahit ano pa. Ang dami niya. Eh nung wala na, isa na lang natira. Tama? Yun ang gusto ng tao eh. Pero pag yung totoong salita ng Diyos, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, pakikinggan apa nila? Bibingin ka ba nila? Hindi. Mas manonood na lang yan ng Babarod Wife at saka ng Kambal Sirena. Malapit na. Diba? Totoo hindi? Diba? Mas gusto nila yung pakinggan at panoorin kaysa makinig ng salita ng Diyos. Kaya may mga tao, kahit magpilit silang pumasok sa pintuan, sa daang patungo sa buhay na walang hanggan, hindi sila makakapangyari. Bakit? Walang salita ng Diyos. Say amen. Kaya kailangan, para makapasok ka sa pintuan at sa buhay na walang hanggan, sa daan na yun, kailangan mo ng pagdaanan, maipanganak tayo muli. Alin yun? Salita ng Diyos. Pag naipanganak ka muli, Brother Jogi, sister, makikita mo na yung kaharian ng Diyos. Nakapasok ka na ba sa kaharian ng Diyos? Hindi pa. Nakita mo pa lang ang kaharian ng Diyos. Okay? Yun yung una. Pangalawa, ano pa pagdadaanan natin? John 3:5, basahin po natin. 1:3 talatang 5. Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Eto, makakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Tama? Yung kanina, makikita mo pa lang eh. Pag naipanganak ka ng salita ng Diyos, pwede mo nang masilayan o makita yung kingdom of God. Tama? Hindi pa. Pag naipanganak ka ng salita ng Diyos, yung tinatanggap mo yung salita ng Diyos, yung aral ng Diyos, pag tinatanggap mo yun. Pangalawa, isa pa sa pagdadaanan po natin, yung maipanganak ka ng tubig at ng espiritu. Okay?
Ito na yung pangalawa at pangatlong kapanganakan. Yung tubig doon, yun yung bautismo. Lahat po ba tayo na bautismuhan? Siyempre, dito po sa tinuturuan, di ba? Pero sa lahat ng kapatid nandito, na nakatanggap ng bautismo, ng tubig, nakatanggap na tayo ng pangalawang kapanganakan. Yung bautismo sa tubig. Yun muna yung pag-aaralan yun muna yung susunod na pagdadaanan natin. Kaya tanong, lahat ba ng tao nagpapabautismo sa tubig? Hindi, di ba? Kasi pag sinabing bautismo, paglilibing deep into the water. Pag sinabing bapto sa salitang Griego. May mga tao hindi naman binautismuhan eh. Ang mga kababayan natin hindi naman binautismuhan. Ang ginawa sa kanila, wisik. Kukuha doon sa tabo o sa lalagyan, iwiwisik doon sa tanggol. Bautismo na yun. Di ba ang bautismo? Ang bautismo, inilulubog sa tubig. Hindi mo naman pwede ilubog yung sangkol sa tubig eh. Tama, malulunod yun. Pag sinabing bautismo, inilulubog sa tubig. Tama? Kaya nga, ang pinakahalimbawa niyan, si Kristo, nung binautismuhan, ilang taong kapatid na Eran? Sagot. 30 taon. 30 taon binautismuhan si Kristo eh. Hindi naman binautismuhan si Kristo nung sanggol na 2 taon. Walang ganon. Tanong, lahat ba ng kababayan natin nabautismuhan sa tubig? Hindi. Kahit anong sikap nila, magpilit silang pumasok sa pintuan at sa daan patungo sa buwan, mahihirapan sila at hindi mangyayari. Kasi nga, hindi naman sila nagpapabautismo sa tubig. Tama? Kaya di ba yung isa sa pinag-aralan natin, John the Baptist, bumabautismo sa tubig sa pagsisisi. Mayroon bang pagsisisihan ba yung sanggol? Maliban na lang kung may batas na bawal dumede ang sanggol at bawal umiyak ang sanggol. Yun, may pagsisihan yung sanggol. Wala namang ganong batas. Hello? Anyan ba kayo? Yung pangatlo, na madadaanan natin, alin? Yung ipanganganak ng Espiritu. Ano po yun? Kung natatandaan niyo po. Ha? Ano yung ipanganganak ng Espiritu? Kapag nabago na yung ating katawan, pwede ka nang makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung babaguhin na po yung ating katawan. Yun yung kapanganakan sa Espiritu o ng Espiritu. Yung kapag nabago na yung ating may bulok na katawan o may kasiraang katawan, yun yung kapanganakan sa Espiritu. Yung mga bisita po natin, hindi po masyado yung pwede naman pong itanong mamaya. Okay? Pero yun yung madadaanan natin. Ipanganganak tayo muli sa salita ng Diyos, ipanganganak tayo ng tubig, at the same time, darating yung panahon, yung future, yung ipanganganak tayo ng Espiritu. Yung babaguhin na ng Diyos yung ating katawan. Kasi laman at dugo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya wala pa pong tao sa langit. Say amen. Palakpan natin ng Diyos, mga kapatid. Malinaw mo ba yan? Kaya paano sila makakapasok doon? Hindi naman nila nararanasan ipanganak ng salita ng Diyos. Hindi nila nararanasan yung ipanganak ng tubig. Tama? Hindi naman sila nagpapabautismo. Kaya kahit anong pilit nila, may pagsisikap man sila, hindi mangyayari. Kaya tayo, mga kapatid, naranasan na natin ito, isa na lang inihintay natin, yung ipanganak tayo saan? Ng Espiritu. Hanggat hindi pa nababago katawan natin, huwag kang sumuko. Huwag kang tumigil. Diba? Magpatuloy tayo. Hello? Huwag natin pairalin yung K. What is the meaning of K? Bakit alam mo yan, kapatid? Okay. Yung katamaran. Huwag natin pairalin yan. Nandun na tayo eh. Tama? Nandun na tayo sa dalawa eh. Naipanganak na tayo ng salita ng Diyos, naipanganak na tayo ng tubig. Isa na lang. Ipanganak tayo ng Espiritu. Yung mabago yung ating
Patay. Say. Mahirap po ba? Ang hirap. Tayo mga kapatid, nandun pa lang tayo sa daang patungo sa buhay. Naglalakbay pa rin tayo. Tama, mali? Diba? Tayo manlalakbay sa libutang ito, sabi ni Apostol Pedro. Naglalakbay pa lang tayo. Hindi pa tayo nakakarating saan? Sa Ama. Kasi ang goal ng Kristiyano, makarating sa Diyos Ama. Tama? Hanggat wala pa tayo sa Diyos Ama, huwag tayong tumigil. Huwag mangalay ang ating paa sa paglalakad. Say amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang mangalay. Okay? Huwag kayong mangalay. Hello? Iba kasi nangangalay na eh. Pag nangalay na, pinipigil na. Tama? Pag tumigil na, pag nangalay na, doon na lang. Hindi na nakakatayo. Tama? Same. Isa pa. Filipos 1:29. Filipos. Huwag kang gagay sa akin na nabubulol ako. Ang ganda ng buhos ko. Filipos 1:29. Sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Hello? Andiyan ho ba kayo mga kapatid? Ano sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na siya rin sinasabi sa atin ngayon? Sabi niya, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Pag sumampalataya ka pala kay Kristo, kaakibat po nun mga kapatid, ay ano po? Pagtitiis. Hello? Walang Kristiyano na hindi marunong magtiis. Tama? Isa sa pagtitiisan mo, yung mga gusto natin. Tama po ba? Isa yun eh. Kung alam mong mananampalataya ka na ni Kristo, mga kapatid, kalisabay nung kapatid na Wawaw. Wawaw ba? Ano ba ito na yung pangalan niya? Joffrey na lang. Mel? O Mel na lang, kapatid na Mel. Diba? Alin po? Pagtitiis. Pag walang pagtitiis ang Kristiyano, hindi yung papasok talaga sa kaharian ng Diyos. Tama? Pag wala kang long suffering sa English nun, tama? Tama ba, Sister Rachel? Yung teacher natin sa English. Diba? Kaya nga, sa English nun, long. Ibig sabihin ano? Mahaba. Tama? Hindi pwedeng maigsi ang ating pagtitiis o ang ating pasensya. Minsan, pag nakikita na, lalo na kapag nakikita mo yung anak mo, araw-araw na lang may sakit, araw-araw na lang may lagnat, araw-araw na lang may ubo, may sipon, may trangkaso. Di ba, minsan nagagano na, wala na bang iba, Panginoon? Hello? Andiyan na ba kayo, mga kapatid? Totoo hindi? Yung mawalan ka ng pera, ano na yun eh? Ordinary na yun eh. Diba? Ordinary na yun. Lahat naman eh, nawawalan ng pera eh. Diba? Yun nga lang, may mga tao talaga, laging walang pera. Totoo hindi? Diba? Pero pag wala kang pagtitis, kaya yung iba, sabi nila, ayaw kong sumama dyan sa born again. Diba? Kasi yung salitang ipanganak na muli, born again yun eh. Diba? Isa yun sa dapat maranasan ng isang tao. Kaya nga sabi niya, kaya nga ayokong mag-born again kasi pag nag-born again ka, marami kang pagdadaanan, marami kang problema, marami kang pagsubok, marami kang tiisin. Diba? Totoo hindi?
Ikaw ang hilig mo magbingo at magsisigaw ng malakas na sa letrang B. Di ba? Oo. Kasi yun ang hilig ng katawan mo di ba? Kung ang hilig mo ay pusod, tapon dito, tapon doon, bulot dito, bulot doon. Di ba? At ang mata mo, kaya ka lagi nananalo. Minsan, nandadaya pa nga di ba? Kung gusto mo, laki na Hindi lang ako marunong sa mahjong Buti lang, hindi ako natuto sa mahjong, no? Hello? Ang gagaling nila, nangangapa sila. Marunong kaya nun mahilig ka sa kapa, di ba? Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Maraming pagtitiis. Ang sumasampalataya kay Kristo, kakibat nun, pagtitiis. Walang Kristiyano na hindi marunong magtiis. Say amen. Amen. Pag ayaw mo ng pagtitiis, ibig sabihin nun, ayaw mo rin kay Kristo. Maraming tao, ayaw ng pagtitiis, kaya ayaw din kay Kristo. Amen. Tama? Kaya kahit magpilit silang pumasok sa pintuan, dumaan sa makitid na daan, hindi sila mangyayari. Bakit? Ayaw kasi ng pagtitiis. Diba? Nakakalungkot, mga kapatid. Sabi nga ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 1:8, ganito. Minsan nga, ikinakahiya yung pagtitiis Basa. Kalawang Timoteo 1:8. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya. Kundi magtiis ka ng mga kahirapan. Dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Iba, noon, ako hindi pa Kristiyano, tinawag ako 1994. 20 years old ako noon, kung hindi ako nagkakamali. Batang-bata pa ako noon. Nung nagdadala ako ng Biblia, nahihiya ako Sasabihin sana ng mga barkada ko, naku, ayan na si Pido. Banal na yan. Umiwas ka dyan, mapapasok ka dyan. Kaya ikaw naman, medyo mahihiya ka. Totoo hindi. Minsan, dahil sa mga barkada natin, pag nagdala ka ng Bible, kaya na siguro yung ibang mga kapatid dito, kaya walang Bible at ayaw magdala kasi nahihiya. Hello, nahihiya sila. Wala daw pambili. May mga malilitang Bible di ba? Salamat naman sa Diyos. Hindi, lalaki din yun. Abangan mo lang. Di ba? Hello, ano ba kayo mga kapatid? Baka nahihiya kaya hindi nakapagdala ng Bible kasi tutoksuhin ka di ba? Uy, banal na yan, mapapasok ka dyan. Okay lang sana kung makalagpas ka no? Kung hindi ka makalagpas. Okay? Sabi niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo, magtataglay tayo ng kahirapan, tama? Katulad na lamang ito. Kung gusto mo makarinig ng Ebanghelyo, pupunta ka rito, aakyat ka sa Southern Heights. Di ba? Mahirap po ba? Hindi. Mahirap. Lalo na kung tatlo anak dala mo. Ang hirap di ba? Hello? Ibang mga kapatid nahihirapan? Nahihirapan naman talaga, di ba? Sa layo at sakitid ng daan. Pag nagkamali yung driver, tiyak, salpok agad ang kababaksakan. Tama? Pag nagkamali naman yung mga nagdadala natin ng motor ng single, pag nagkamali din, salpok din. Di ba? Hello? Amen. Mahirap. Dahil sa Ebanghelyo, magkakaroon ka ng tiisin. Tama? Kaya nga yung iba, gusto nila, kung saan lang yung maginhawa, doon lang. Kung saan lang yung may malapit, doon lang umaatin. Kaya nga ibang mga reliyon, kahit ang reliyon, pwede sila Diba? Pwede ba yon? Kahit magkaiba ng pananampalataya, pwede kang dumalo doon? Hindi pwede. Tama? Hindi pwede. Kailangan parehas kayo ng pananampalataya. Yun ang hahanapin natin. Hello? Pag malayo na, naku, dito na lang. May malapit dito. Di ba? Christian Bible Baptist Church.
Lapit nga, pero ano aral? Ang aral nun, once you saved forever eh. Diba? Kahit magkasala ka, ligtas ka pa rin. Ganun ba si Kristo? Si Kristo ba ministro ng kasalanan? Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Isa pa, sabi ni Pedro sa unang Pedro 2:19. Unang Pedro 2:19. Sapagkat ito'y kalugod-lugod, kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sino man ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Kayo ba nagtitiis ng kalumbayan? Pag Kristiyano ka, talaga malulumbay ka eh. Tama? Bakit? Ikaw sumasampalataya, pero nanay at tatay mo hindi sumasampalataya. Si kuya, si ate, si bunso, hindi sumasampalataya. Ikaw lang ang sumasampalataya. Nakakalungkot po ba yon? Hindi ka ba magtataglay ng kalumbayan? Wala kang magagawa eh. Kasi sabi ni Kristo 2 laban sa 3, 3 laban sa 2. Kasi sa isang sambahayan, swerte na o biyaya na kapag ang lahat ng buong pamilya ay parehas na sumampalataya kay Kristo. Pero hindi lahat ganun eh. Tama? May mga pamilya, hati-hati. May mga kakilala nga kami. Buong pamilya nila, iba-iba ang reliyon nila. May Baptist, may Born Again, may Saksi ni Jehovah, may INC, may Sabadista, diba? May dating doon, dating daan, diba? Meron pang The Latter Day Saints. Iba-iba sila, hati. Diba? Kaya magkakaroon ng kalumbayan. Dito, marami tayong kapatid dito, single lang eh, walang pamilya eh. Si Brother Jimmy, si Sister Army, Sister Kim, si Sister, sino pa? Si Rice. Mayroon pa eh, di ba? Magkakaroon ka ng kalumbayan. May mga kapatid tayo dito, hindi pa nila na isasama ang kanilang mga magulang. Pero dahil sa Ebanghelyo, natitiis yun. Tama? Nagsisikap ka na sana makasama din sila. Pagtitiisan mo talaga yun eh. Ganun talaga yun eh. Dahil ang sumampalataya kay Kristo, may kasamang pagtitiis. Tama? Ang masama, kung wala ang ginagawa para sa pamilya mo, para sumampalataya sila, yun, mananagot ka. Tama? Pero pag Kristiyano ka, mananampalataya ka ni Kristo, makakaranas ka ng pagtitiis na kalumbayan. Kasi, pag Kristiyano ka, dapat gusto mo, lahat ng pamilya mo ay kasamang naglilingkod sa Diyos. Say amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Sabi nga sa CED, God will bless you even if others treat you unfairly for being loyal to Him. Ano sabi doon sa CED? Ikaw ay pagpapalain ng Diyos kapag, sabi niya, kahit na raw, itrato ka ng hindi patas dahil sa pagiging loyal mo o tapat mo sa Diyos. Totoo ba yun? Huwag kang mag-alala. Kung itis ka man ng hindi maganda dahil tapat ka sa Diyos, huwag mong ikalungkot yun. Pagpapalain ka naman ng Diyos eh. Tama? Sabi naman sa GND, God will bless you for this if you endure the pain of undeserved suffering because you are conscious of His will. Ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog. Ha? Ano ibig sabihin? Kung napagtitiis mo, pagpapalain ka ng Diyos, kung natitiis mo yung mga sakit na hindi naman karapat-dapat o katanggap-tanggap para sa iyo, dahil sa pagtupad mo o pagiging conscious mo sa kalooban ng Diyos. Tama ba yun, mga kapatid? Minsan nagkakaroon tayo ng tiisin na hindi naman deserve natin yon o ang tawag doon? Kumbaga hindi ka naman worthy doon sa pagtitiis na yon. Pero dahil sa nagkakaroon ka ng conscious sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, yung bang nagiging maselan ka sa pagtupad sa kalooban ng Diyos,
nagkakaroon ka ngayon ng pagtitiis. Nagkakaroon ka ngayon ng mga pain dahil sa mga tinatanggap mo sa mga tao. Tama, mali? Diba? Nararanasan niyo ba yun? Mga kapatid? Dahil sa pagtupad mo sa kalooban ng Diyos, napagsasabihan ka ng mga tao nang hindi magaganda. Tama? Yun yung sinasabi sa Mateo di ba? Na pagsasalitaan ka ng masama, napawang kasinungalingan dahil sa aking pangalan. Hello? Handa ba kayo doon? May mga tao, hindi sila handa ron Di ba? Hindi sila handa sa ganung bagay. Napagsasalitaan sila dahil kay Kristo. Sasabihin, akala ko ba may Diyos ka? Ba't nangungutang ka ngayon? Di ba? Meron sila ganun. Ba't naghihirap ka ngayon? Akala ko ba may Kristo ka? Bakit puro utang ka ngayon? Bakit puro hirap ka? Akala ko ba ang Diyos niyo mayaman? Ba't hindi ka payamanin? Kaya nga ibang reliyon, sumama ka sa amin, yayaman kayo. Di ba? Siksik-liglig, umaapaw. Yun ang ng mga tao ngayon Di ba? Pera o ba yun? Di ba? Parang ganun lang Kasi alam ni Satanas yung kahinaan ng tao, kung ano kailangan ng tao. Tama? Kung ano yung kailangan ng tao, doon mas malakas makahikayat ang mga tao. Di ba? Pag ang tao nakatingin sa tagapagturo, gwapo ba tagapagturo nyo? Gwapo ba preacher? Hindi naman gaano. Hindi naman masasabing pangit, hindi naman masasabing gwapo. Di ba? Mga bata pa, hindi, matatanda na. Nangunguna po yung taga-Cavite. Di ba? Hello? Nagsusumbong. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Diba? Iba pag nalaman, gwapo ang tagapagturo doon tayo. Sama tayo doon. Ang gwapo, kamukha ni Richard Gutierrez pag nakatalikod. Huwag lang nga yung haharap. Dahil pag umarap, si Palito na. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Doon nayayari ang tao. Yun ang gustong-gusto ng mga tao. Diba? Kung ano yung sinasabi ng salibutan, doon ang tao malinis. Diba? Doon sila masaya. Pero pag pagtitiis, kasama si Kristo, hindi. Tama? Kaya yung krus doon na binubuhat ni Kristo, hindi kanya yon. Isa sa kahulugan po noon ay pagtitiis. Kaya nga sabi ni Kristo, ang hindi nagpapasa ng krus araw-araw, hindi magiging karapat-dapat sa akin. Tama? Kung si Kristo nagtiis ng hirap, tayo din Kristiyano at mga alagad, magtitiis din ng hirap. Say amen. Tama? Sabihin mo nga sa katabi natin, magtiis ka naman kapatid. Ewan ko lang Ako ito, malimis kong sinasabi sa mga tagapagturo to Yung baka hindi pa natin nararanasan na nakikipag-usap ka sa isang tao na ang kaharap mo parang imburnal ang bunganga. Diba? Baka hindi pa naranasan ng mga manggagawa natin yun na dahil sa pagsishare mo ng salita ng Diyos, dahil gusto mo maligtas ang taong ito, pagtitiisa mo to, pagtsatsagaan mo talagang lalanghapin mo kung ano mang meron sa kanya Diba? Hello? Lalo na, malapit na yung hugasan ng paa natin. Tama? Malapit na ang hugasan ng paa. Kung sa bagay, yung mga kapatid naman, dito ay sanay na sa mga paa ng kapatid. Tama? Pero baka mamaya, hindi natin kayang pagtiisan yun. Para lang maligtas itong kaluluwan ko dahil sa Ebanghelyo, pagtitiisan mo yun. Minsan nga, naranasan namin, nahulog kami sa imburnal Dahil madilim, makitid ang daan patungo doon sa abarkada ko, yung pangalan ay Batman. Kasi may fraternity kami may mga kanya kaming mga code name. Ako, si Pido. Yung namatay na abarkada ko, si Batman. Yun, namatay na yung nakarang 2 taon yata nakalipas. Yun, nagpunta kami doon. Madilim. Hindi namin alam na merong imburnal pala. Nalaglag si brother doon. Nako,
Siyempre, akit kami ng bahay, napakabaho talaga ng imburnal. Wala kang magagawa. Nakasapatos ka, nakamedyas ka pa. Diba? Ang baho, nagtuturo kami, umaalingaso. Pero, tsaga, diba? Naranasan nyo na bang nabuhusan kayo ng ihi? Diba? Di mo, dahil sa Ebanghelyo, mararanasan mo. Dahil sa pagsampalataya mo kay Kristo, mararanasan mo yun. Tama? Hindi lang yung mga kapatid. Minsan nabubugbog pa tayo. Tama? Di pa nga tayo nakakaranas na magbubo ng dugo eh. Tama? Hello? May nagbuwis na ba ng buhay sa atin dahil sa Ebanghelyo? Wala pa eh, no? Baka mamaya pag nakita mo lang manunutok lang ng baril eh, takbuhan na yung mga kapatid. Diba? Para yung nangyari dun sa tapat ng ATC, sa Don Bosco ba yun? O, San Jose? Pagbasa ko ng ikalawang Timoteo 3:1, ang panahon ay mapanganib. Bang! Nagputukan. Nakayuko, pag gano'n ko sa mga kapatid eh. Wala na yung kapatid eh. Wala na. Kami dalawa nung kasama kong tagabasa, si Cherio, no, dati, no? Hindi pa kami malis. Nung nakita kong papasok na yun may hawak ng baril, ayan na yung may baril, takbo na rin tayo. Nakita ko yung tagapagturo namin, namunguna na nakakatok eh. Pero po, nawala yung tagapagturo namin eh. Nakita ko nandun na, kumakatok na ng bahay. Hello? Baka matulad tayo sa gano'n, mga kapatid. Putok pa lang ng baril, nawawala na yung mga kapatid. Hindi pa tayo nagbububo ng dugo. Tama? Hindi pa natin nararanasan yun na nagugulpi pa yung mga tagapagturo natin. Ibig sabihin, yung mga tao ngayon na nakakarap pa natin, hindi pa masyadong, violente. Pero darating yung panahon, may makakaharap tayo mga violente at makakaranas tayo ng ganyan. Kasama yun sa pagtitiis. Si Brother John, nakagulpi na, birthday nun, October 4. Si Alan naman, nasa kal. Kala nga sa akin, lalabang ka. Sabi sa akin, lalabang ka naman. Patay. Pero hindi po, kasi naniniwala ako na ang Kristiyano hindi nananakit, kundi ang Kristiyano ay sinasaktan. Say amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Walang Kristiyanong nananakit pag sinabi, sundukan tayo. Meron bang gano'n? Sabi, nanunuhod ka eh, naglalaro ng basketball. Nanunuhod ka eh. Gusto mo, suntukan na lang tayo eh. Di ba? Ha? Huwag na tayo mag-basketball, tuhugan na lang tayo. Di ba? Naglalaro ng chess. Nandadaya ka eh. Gusto mo, suntukan na lang tayo eh. Lalabang nga. So, kukorek lang na, lalabang nga. Meron bang ganun, Kristiyano? Minsan nabuhaya lang, minsan. Ako talaga minsan, pag nabiyahe at may nambubuhay, nakakaisa. Gusto mo lang, wala lang. Hello? Gaano po ba kahalaga, mga kapatid, kaimportante na magkaroon tayo ng pagtitiis? Gaano kaimportante yun, mga kapatid? Kasi pag wala kang pagtitiis, hindi naman pwedeng Kristiyano ka, wala kang pagtitiis. Importante yun eh. Basa, kapatid na era. Roma 8:18 muna. O sige, sa Lucas na lang. Nakaready ka na pala sa Lucas. 21:19. Lucas 21:19. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ang Diyos doon, mga kapatid. Ano sabi ni Kristo? Gaano ka-importante na ang Kristiyano may kasamang pagtitiis? Sabi ni Kristo, sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kanya-kanya tayong pagtitiis. Tama po ba? Sabi ni Kristo sa inyong pagtitiis, may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Hindi mo pwede sabihin sa magulang mo, Ama, Ina, yung pagtitis ko sa inyo na lang. Pwede ba yun? Sa pagtitis natin, may pagtatagumpay natin yung ating soul, yung ating kaluluwa.
Kaya napaka-importante yun sa Kristiyano. Tama? Pag may sakit ka, at alam mong may tungkulin ka, nakakabangon ka naman, bangon. Diba? Tiisin mo yun. Eh, minsan nga, may sakit, may lagnat ka, nakakapag-Facebook ka pa eh. Totoo, hindi. Hello, bato-bato sa langit, ang tamaan, ikaw yun. Diba? Sasabi mo, may lagnat ako, may trangkaso ko, pero naka-online. Diba? Naka-Facebook. Diba? Pero pag gaganap ng tungkulin, ang katwiran, may sakit po ako. Anong masakit? Yung dulo po ng kuko ko, masakit. Kaya hindi po ako makakabay. Kaya pag gano'n, hindi mo may pagwawagi ang iyong kaluluwa. Tama? Nandito na tayo eh. Nakapasok na tayo sa pintuan, naglalakbay na tayo sa daan patungo sa buhay. Dapat lakipan mo na ng pagtitiis. Diba? Marami tayong pagdadaan ng pagtitiis. Kung wala yung pagtitiis, hindi mo naman may pagwawagi ang iyong kaluluwa. Tama? Kasabay yun eh. Hindi pwedeng may Kristo ka, wala kang pagtitiis. O kaya naman, may pagtitiis ka, walang Kristo. Hindi naman pwede yung ganon. Pwede ba yung ganon? May pagtitiis ka, walang Kristo. Hindi pwede. Kailangan magkasama yun. Kristo at ang pagtitiis. Pag meron ka nun, sabi ni Kristo, may pagwawagi mo ang iyong kaluluwa. Tama? Pagdating sa salvation, ano tayo yan? Individual. Individual ang pagliligtas. Tama? Kasi titingnan ng Diyos kung kaya mong magtiis ng dahil kay Kristo, ng dahil sa Ebanghelyo. Kung yung Southern Heights pa lang, hindi na natin kayang tiisin, baka sa mga daan na makipot pa, na mas makipot pa, lalong hindi tayo tumagal. Tama? Tama po ba mga kapatid? Diba? Kasi kung dito pa lang, sumusuko na tayo, diba? Baka pag binigyan tayo ng isang matinding, makitid na daan, na sinasabi, gaya ng sinasabi ni Fitzgerald na double statement, baka hindi na tayo makapagpatuloy. Tama? Baka siguro pag nakita mo na yung anak mo nang lulupay-pay na sa sobrang hirap, baka murahin mo na yung Diyos eh. Diba? May mga ganong klaseng tao kaming nakaharap, yung sabihin niya, kanlalay, ganun eh. Nung nagsabog daw ang Diyos ng kamalasan, nasa linya lahat. Pwede ba yun? Ha? Baka ganun na mangyari sa atin. Tama? Kaya kailangan natin ng pagtitiis. Importante yun eh. Di ba may karta tayo nun? Pagtitiis. Wag na alam. Basahin natin yung Roma 8:18. Basa. Roma 8:18. Kaimportantehan ng pagtitiis. Basa. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Ano sabi ng Apostol Pablo? Sabi niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Yung pagtitiis na nararanasan natin ngayon ay pwede bang ang tawag doon maging ang tawag din sa English equal doon sa ibibigay ng Diyos na kaluwalhatian? Kumbaga, worthy ba yun, mga kapatid? Yung nararanasan natin ngayon pagtitiis, paghihirap, mawalan ka ng bahay, mawalan ka ng anak, etc., etc. Katumbas na ba yun sa kaluwalhatiang ibibigay sa atin ng Diyos? Ha? Sagot po tayo. Hindi, di ba? Kasi yung nararanasan mong pagtitiis, hindi pa namang grabe.
Pero yung pagtitiis na dinanas niyo ni Kristo, grabe yun. Grabe yun. Sabi nga ng mga Bible scholar, yung sakit na tumama kay Kristo, nasa mahigit 40 na sakit ang dumapo kay Kristo. Dahil sa mga tinamo niyang sugat, hampas sa kanyang katawan. Hello? Sana magising tayo sa paksa ni Miss Rain, sa kaulugan ng Miss Rain. Diba? Konting pagsubok, konting pagtitiis, ayoko na dyan. Diba? Ayoko nang magturo. Diba? Ayoko nang kumanta, ayoko nang magsayaw. Buti na yung mga tagapagturo natin ngayon, marunong na eh. No? Dati mahilig sa walkout yun. May mga kakilala kami, nag-walkout, tagapagturo. Gusto nyo malaman? Ha? Gusto nyo pong malaman mga kapatid? Huwag nyo nang alamin. Di ba? Tingnan nyo, gaano ba katindi ang hirap na nararanasan po natin ngayon para maitumbas yun, para maging ka-level yun ng kaluwalhati ang ibibigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Hindi nakukuha yan sa drugstore. Hindi yan nakukuha sa generika. Hindi nakukuha yan sa SM. Yung kaluwalhatian, yung glory, yung katawang walang kasiraan, katawang walang kamatayan, hindi yan nakukuha kung saan-saan. Isa lang ang magbibigay niyan, at yan ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tama? Tama mali? Tama po ba mga kapatid? Kumbaga, hindi nga tayo worthy dun eh. Diba? Hindi tayo karapat dapat dun sa glory na yon. Kasi yung glory na yon, halos kagaya yon ng kaluwalhatian ni Kristo, sabi ni Pablo. Katulad yun ng larawan ng kanyang anak. Dito mo yun, tao ka, kaya nasabi ni David, sabi niya, ano ang tao para pahalaga mo siya? Abo lamang niya. Alabok lamang niya. Diba? Para hindi tayo worthy dun sa glory, tapos dun sa inihahanda ni Kristo para sa atin. Tapos konting pagtitis lang, ayaw mo na agad. Nawalan ka lang ng trabaho, ayaw ka na agad. Nabasted ka lang, ayaw ka na agad. Nagtalo-talo lang yung mga ministro, ayaw ka na agad. Ayaw ko na dyan sarili na, nagtatalo-talo yung mga tagapagturo. Ganun ba yun? Natural. Kaligtasan ng kaluluwa yan eh. Dapat yan pagtalunan kasi pag yan nagkamali ka dyan at basta turo ka na lang, pag nakabuklat ka ng Biblia, oh, yun na yun. Hindi. Pinag-aaralan ng maigi yan, pinagtatalunan yan para maipakain sa atin. Nagpupuyat yan. Tapos kung nakita mo na yung mga kapatid, mga tagapagturo, nagtalo-talo, ayaw mo na agad. Hello? Eh sila Pablo nga, tsaka si Pedro, nagtalo din eh. Di ba? Si Pablo nga, pinagsalita si Pedro ng harapan sa mga kapatid na pariseo ba yun? Yung mga sa pagtutuli. Nangyayari din sa amin. Minsan napagsasabihan ako, minsan napagsasabihan sila. Kasama yun eh. Kasi salita ng Diyos yan. Importante yan. Kasama yan sa pagtitiisan natin. Eh kung sa ganyan, hindi nga tayo karapat dapat doon sa kaluwalhatian na ibibigay ni Kristo. Say amen. Hello, may kausap po ba ako? Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Diba? Dino mo yung glory na yon. Eh, sa panahon ba, pwede ka bang tumago sa batong ito? Pwede ba? Gawin mo nga ngayon yan. Hindi. Pero yung katawan na yun, pag nagkaroon tayo ng katawan ngayon, kaya itinulad yung Isaiah eh, parang agila na lumilipang. Ang ganda nun, kapatid. Gusto kong maranasan yun. Yung isang panaginip ko, sana matupad sa akin yun. Na nilalakbay yung kahaba-habaan ng isang lugar na walang hanggan. Nakikita ko yung mga kapatid, hindi ko na malaman kung sino-sino. Pero nakikita ko mula sa patay, mula sa libingan, umaantayong.
ang tawag doon, umaangat. Yun ang sana matupad din sa akin. Ang gandang panaginip na yun. Kaya kung sa konting pagsubok lang, minsan nga, sa konting sarap lang, may pagpapalit natin yun eh. Tama? Sa halagang 3 piso, may pagpapalit natin yung kaluwalhatian na yun. Tama? Magkano ba sigarilyo? 3 piso. Diba? Pero mo sa 3 piso, may pagpapalit mo yung kaluwalhatian ni Kristo. Tama? Magkano na yung 3 piso, kapatid na Iran? Bilangin mo nga yan. Ha? Ilang sentimo yun? 300 sentimo lang yun. Ganun lang. Ganun lang ba katumbas yung kaluwalhatiang ibibigay sa atin ni Kristo? Sa halagang 3 piso. Sunog na ang baga mo. Sunog pa ang kaluluwa mo sa impyerno. Say amen. Palakpan natin ang Diyos, mga kapatid. Diba? Sa konting sarap. Tama? Nakakita ka lang ng magandang babae. Pinatus mo na. Nakalimutan mo na yung kaluwalhatian. Pinagpalit mo na agad. Diba? Tapos hindi pala babae. Nagpa-transplant lang pala. Diba? Nakakita ka lang ng CD na hubad. Binili mo na. Pinagpalit mo na yung kaluwalhatian mo doon. Diba? Nakita mo si Goku, nakahubad. Kasi ngayon may nakikita ko, si Goku hubad na eh. Ang kapatid, Sailor Moon eh. Bino mo ano ng mga matitinding katahanan tao? Dragon Ball tapos Sailor Moon, magka-partner? Hello? May pagpapalit na agad. Diba? Maski sa Facebook nga, may pagpapalit si Kristo. May pagpapalit yung kaluwalhatian eh, tama? Mas inuuna pa yung Facebook kesa pakikinig ng salita ng Diyos. Ganun lang simple yung pagpapalit sa kaluwalhatian na yun. Tama? Hello? Magkano na ba sini ngayon? 200? Kasi na 220. Para makapunoy ko lang ng hubad na larawan. Sa halagang 220 na ipagpalit mo na yung kaluwalhatian sa Diyos. Tama? Hello? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Kaya sabi ni Pablo, yung pagtitiis, napapatunayan niya na hindi karapat dapat itumba sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Sana, huwag niyo naman ipagpalit sa maliit na bagay. Lakihan niyo naman. Diba? Hello? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Minsan, gwapo lang eh. Mas gwapo to si Kristo. Diba? Nakakita lang ng may malaki katawan sa Facebook. Nabakla na. Kaya nga isang kapatid, tiniwag natin kasi hindi nagbabago, bakla pa rin hanggang ngayon. Diba? Ayaw magbago. Inaaralan mo na, tinuturuan. Kinahabagan mo na. Ginawa mo na ng paraan para maging tunay na lalaki. Ayaw pa rin. Wala na tayong magagawa doon. Kaya nung nakita ni Sister Lizelle, ano na? Ganito na eh. Hello, kumusta ka na? Bigay na. Nakakalungkot. Sa pagiging konting salawahang puso niya, na ipagpalit niya yung kaluwalhatiang ibinibigay ng Diyos sa kanya. Hello? Sana, wag nawang mangyari sa atin yan. Sabi mo nga sa katabi natin, wag nawang mangyari yun. Okay? Alam niyo po, isa pa na pagdadaanan ng Kristiyano kung bakit may mga tao, kahit magpilit silang pumasok, ay hindi mangyayari. Kasi may isa pa silang pagdadaanan. Basa, 2 Timoteo 3:12. Naku, napakahirap ito para sa kanila. Basa. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Ano sabi ni Pablo? Isa pa kasi sa pagdadaanan ng isang tao na magpipilit pumasok kay Kristo sa pintuan at sa daang patungo sa buhay. Alin po yun? Sabi kasi, yung lahat na ibig mabuhay
na may kabanalan kay Kristo. Ano pa kasi pagdadaanan natin, Mr. Army? Ha? Don't look at me now. Ano? Sabi doon? Yung lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo. Pag na kay Kristo kasi, kailangan mayroong kabanalan. Tama? Pwede bang kay Kristo walang kabanalan? Hello? Ha? Pag gusto mong mabuhay kay Kristo, dapat may kabanalan. Mula ulo hanggang talampakan. Tama? Pwede ba kay Kristo ang babae magsuot na maigsi, mga kapatid? Kita yung mga mapukti. Meron nga katwiran dun sa dati namin kasama. Hindi pa alin ng may papakita naman. Ganun ba ang ibig sabihin nun? Kaya nagsusuot ng, ang tawag doon, dikat. Dikat ba tawag doon? Yung gano'n. Ha? Binik. Binik. Akala ko dikat. Sisireya tayo no? Sisireya pala yun yung dikat. Kaya gusto magsuot ng binik para ipakita yung cleavage. Diba? Sa mga artista nga, hindi lang cleavage ang pinapakita. Yung kalahati ng kanilang dodo Diba? Halos makita na Pwede ba yun sa Kristiyana? O sa Kristiyano? Ha? O kaya ba sa mga lalaki naman, yung nag-gym? Ha? Nag-gym, nagpapalaki ng bibdil. Diba? Nagpapalaki ng bibdil. Hindi naman po bastos yung kasi sa Biblia nga, suso ang gamit Diba? Nagpapalaki para pag nagsuot ng tip na damit, kitang-kita yung kanilang dibdib at mapapahanga yung mga babaeng mahilig sa mga ganong katawan. Tama ba, Sister Rachel? Diba? Hindi, kinoconfirm ko lang sa'yo. Pwede ba sa atin yun? O kaya kaya nga tayo kapag may mga kapatid, alam mo, sa bahay. Kung sa bahay lang kayo, pwede kayo mag-short. Tama? Pero pag may dumarating ng kapatid o kaya bisita, mag-short, magpalda ka. Kahit pa sabihin mong kamag-anak mo yan, hindi naman mananampalataya yan. Tama? Kung yung tiyuhin nang re-rape ng pamangkin Tama? Kung yung tatay nang re-rape ng anak Tama? Kung lolo nga nang re-rape pa Diba? Kamag-anak na ginagawan pa ng kabastusan Tama? Tama ba yan mga kapatid? Palakpan natin ng Diyos mga kapatid. Huwag natin kakalimutan yon. Tama? Ako, hindi naman ako sa pagmamayabang. Mga kapatid natin dito, may mga itsura. Parang wala pumalakpak Parang ito tumanggap Diba? Pag nakita mo yung, kung ang hita mo maputi, diba? Nasilaw yung isang kapatid. Diba? O di naging dahilan ka kung bakit nagkaroon siya ng mali siya. Pero kung halimbawa dumating siya ng palda ka na agad, walang problema. Maliban na lamang kung yung kapatid, balot na yung kapatid, ang tingin sa'yo, hubad. Iba na yon. Ano na tawag doon, Sister Jane? Manyak na yon. Pero mo, balot na ang tingin sa'yo, hubad. Hello, ano ba kayo mga kapatid? Kasi lahat ng mabuhay kay Kristo, ibig mabuhay kay Kristo, kailangan nyo may kabanalan. Tama? May kabanalan. Hindi pwedeng walang holiness. Ang Diyos natin, banal. Ang pupuntahan natin, banal na bayan. Tama? Lahat yung banal Banal na anghel, banal ang Diyos, banal na Jerusalem, banal na bayan. Kaya dapat ang pupunta rin doon, ano rin po? Banal. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Tama? Kasi pag walang banal o walang kabanalan, sabi ni Pablo sa Hebreo 12:14, hindi mo makikita ang Diyos. Basa. Hebreo 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At
at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Say amen. Pag wala ang pagpapakabanal, hindi mo makikita si Kristo. Tama? Kaya may mga tao, kahit gusto nilang pumasok sa pintuan, magpilit sila, pero ayaw naman ng kabanalan, hindi mangyayari. Tama? Totoo hindi. Kaya nga sabi niya, "Uy, may Bible yan, banal na yan." Diba? Huwag kang lalapit dyan. Kaya nga tayo, kung kinikilala mo na ikaw ay isa sa nagpapakabanal, lumayo ka sa mga hindi nagpapakabanal. Amen. Alam mo na sila, di ba? Ang gusto niya puro kasamaan, kalaswaan, kalayawan. Di ba? Ikaw ang gusto mo, lahat kabanalan. Mula ulo hanggang paa, mula sa pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao, pakikipagkasintahan, at pag-aasawa, may kabanalan dapat. Hello? Kasi pag walang kabanalan, kailanman hindi mo makikita ang ating Panginoong Hesukristo. Tama? Marami ho ba kayo iniidolong mga artista? Gusto silang makita, di po ba? Dapat ganun din si Kristo. Nakita niyo na ba ng personal si Kristo? Hindi pa. Dapat, wala. Hindi yun totoo. Hangarin natin na makita si Kristo ng personal. Pero makikita mo lamang yon kung nagpapakabanal po tayo. Pero kung ayaw mo ng kabanalan, isa lang ang gusto mong makita. Yun ay walang iba kundi si Satanas. Tama? Hello? Kaya huwag tayong magtataka kung bakit mo ba ang ihitik-hitik dyan? Diba? Bakit hindi pwede ganito? Tama? Kasi nyo lang naman yun. Hihitit ka lang ng konti. Bawal na agad yun? Konting inom lang ng alak. Bawal na ba agad yun? Bawal po yun. Pag mga saserdote, ni tumikim ng alak, bawal. Lahat tayo saserdote sa harapan ng Diyos. Lahat tayo mga pari sa Kanya. Kaya bawal tumikim ng alak. Dapat merong kabanalan. Pag magsusuot ka ng damit, dapat may kabanalan. Tama ba yung kapatid na ano? Ano nga ulit pangalan mo, Brad? Troy. Ay, nakakalimutan ang pangalan ni Troy, no? Lahat ng gagawin mo dapat may kabanalan. Amen? Maliwanag ko ba yun, mga kapatid? Isa pa, Roma 8:6-22. Basahin natin. Datapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Palakpan naman natin ang Diyos doon, mga kapatid. Ano sabi ni Pablo? Ang ganda nun kasi kapag mayroong kang kabanalan eh. Sabi ni Pablo, datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. Laya na po ba kayo sa kasalanan? Hello? Kung hindi pa, lumaya ka na dapat. Kasi sabi ni Pablo, ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas nito ay ang buhay na walang hanggan. Ang ganda nun. Pag meron kang bunga ng kabanalan, ang wakas mo, kapatid, ang ganda. Meron kang buhay na walang hanggan. Kaya nga pag ang isang tao, halimbawa kapag ang isang tao ayaw ng kabanalan, hindi siya tatagal. Hindi ka tatagal. Halimbawa sa mga ito, gusto mong sumama, gusto mong join, sumapi, pero wala kang kabanalan, hindi ka tatagal. Kung ang purpose mo lang, madakip yung isang kapatid, diba? Gusto mong
kuha. Pero ayaw mo kay Kristo, wala kang kabanala, wala kang pagtitiis, hindi tayo magtatagumpay. Nasa labas lang tayo ng pintuan. Tama ho ba, mga kapatid? Hello? Andyan ho ba kayo? Walang Kristiyano na sumampalataya kay Kristo, ayaw ng pagtitiis, ayaw ng kabanalo. Kailangan tanggapin na natin yun. Ngayon pa lang, i-claim na natin na dadanas tayo ng mga pagtitiis at tayo mabubuhay na mayroong kabanalan. Huwag na kayo magtaka kung halimbawa mayroong maririnig kayo, bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Huwag na tayo magtaka. Kasi gusto nating mabuhay kay Kristo ng may kabanalan. Say amen. Maliwanag ko ba yun, mga kapatid? Huwag niyong kalimutan si Miss Ray. Yung kahulugan ng kanyang pangalan. Mababasa niyo yan sa banal na kasulatan. Pag nagbalik-aral kayo mula Genesis, pag nabasa niyo si Miss Ray, maaalala niyo o ipapaalala sa inyo ang kahulugan nito. Eh ano po? Anong kahulugan ng Miss Ray? Double straightness o straightness, limit, or pressure. Dapat ma-pressure talaga tayo. Tama? Kapag kaharap mo ang pamilya mo, dapat magkaroon ka ng pressure. Dapat alisto ka. Diba? Alisto ka. Merong hindi mananampalataya kang kasama. Dapat alisto ka. Kasi ang mga mata niyan nakatingin sa'yo. Isang pagkakamali mo lang, humawa ka lang ng sigarilyo o balat ng sigarilyo. Sabi, oy, naninigarilyo ka. Bawal sa inyo yan. Diba? Uy, humawa ka ng bote ng San Miguel Beach. Bawal sa inyo yan. Kahit kung utusan ka, wala. So, sinasabi na, tay, lahat ng iuutos niyo po, susundin ko po. Huwag lamang po sa mga bagay na ikasisira ko sa Diyos. Katulad po ng sigarilyo. May kamay at paa po kayo. Kaya na po bumili. Joke lang po yung mga ha? Kasi yun nga yung kasama, sabi sa, di ba, unang Pedro 2:19. Dahil sa pagiging conscious mo sa kalooban ng Diyos, dumadanas ka ng mga undeserved na sakit o suffering. Pero okay lang yun, pagpapalain ka naman ng Diyos eh. Diba? Tanggapin mo yun. Diba? Kasama yun sa buhay ng isang Kristiyano. Pag sasabihin ka, kaya nga sasabihin ka eh, nag-Bible ka lang, ganyan ka na, malalabag ka na sa magulang mo. Diba? Oo. Kasama yun. Na hindi karapat dapat na pagtisa, pero nangyayari yun dahil sa nagiging conscious ka sa pagtupad mo sa kalooban ng Diyos. Kasama yun eh. Tanggapin natin yung tama. Kahulugan ng misrin yun eh. Talagang magkakaroon ka ng preso. Kapag ang kasama mo, lalo na pamilya mo, ay hindi mananampalataya. Tama? Dapat maging alisto ka. Sabi yun sa TV5, ba? Alisto. Di ba? Tama, 24 oras. Pagsama mo yun, 7 tsaka 5. Hello, ano ba kayo mga kapatid? Sana, mga kapatid, nakita ninyo yung kalooban ng Diyos sa kahulugan ng Misraim o Misraim. Huwag natin kalimutan, Kristiyano tayo. Pag sinabing Kristiyano, tiyak na tiyak. Alma, may kasamang pagtitiis. Katulad niya, may 3 anak. Kasama yan eh. Pag gusto mong bumalik sa Diyos, tama, gusto mong manumbalik sa Kanya, kasama mo yan sa pagtitiisa mo. Tama, ilan ba dala mo? 2? 2. Ako kasama yan. Ako nga 3 eh. Diba? Ako nga 3, binubuhat namin yan. Pero sumasakay naman kami ng jeep. Diba? Papunta rito. Okay? Kasama yan. At syempre, kasama rin sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag gusto mong mabuhay kasama si Kristo, dapat may kabanalan. Say amen. Okay? Isang magandang umaga po sa ating lahat. At sana, nagkaroon uli kayo ng panibagong pananampalataya, tibay, na nandito na tayo.